ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, maski sa mundong ito, Lord God. Ama, alam namin na binigyan mo kami ng kalayaan, ng free moral agency sa aming buhay, upang may karapatan kami na mamili kung ano ang aming mga lalakaran sa aming buhay. Ama, maraming po salamat. Ikaw na po, O Diyos, na magbibigay ng kapayapaan at magbibigay sa amin ng kaligayahan ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu Santo. Ama, ikaw po, O Diyos, nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilalang, sa lahat ng nilikha. Nakikita mo, O Diyos, ng mga pangangailangan namin at alam namin ikaw, O Diyos, na tunay na nag-iisang makapangyarihan. Ikaw ang nakakaalam sa bukas. Ama, maraming po salamat. Sa tayo pa ng Kristo Jesus. Amen. Tayo dumako sa testimony. Dito po ba? Okay, si Tanya Ben. Amen. Magandang umaga sa ating mga kapatid at sa mga nanonood. Magandang umaga rin po. Pagpalang araw sa ating lahat. Amen. At salamat po sa araw na ito sa mga kasama ang aking asawa, sa Baloni, sa ating gawain. At nagpapasalamat din po sa araw-araw ng paggabay sa amin ng ating Panginoon at aking mga anak. At yun ang pagpipol ng ating kapatid. Amen. Hallelujah. Sino pa po ba? Okay, si Sister Helen. Good morning everyone, mga kapatiran. Ako ay taos-puso nagpapasalamat sa ating Panginoon sa Kristo Amen. sa binigay sa amin sa pangangailangan sa araw-araw. Praise God. At nagpapasalamat din ako sa aking kapatid na sa pangyari niya na silang lahat ay siyang pero siya lang ang medyo na ligtas dahil kasi yung iba kasi 50-50. Siya lang ang pero kahapon nag-ano siya, punta sila sa doktor check up. Kaya akong pasasalamat sa Panginoon na binigay sa aking kapatid na sa kanyang pag-disgrasya. Kasi yung ano niya, yung silang dalawa na mag-asawa, palagi sila mananampalataya. Linggo-linggo talaga sila. Kaya yung asawa niya, nagpapasalamat sa ating Panginoon na ligtas talaga siya. Amen. Kasi yung iba, siyan sila, 50-50 talaga. Punta na sila sa ICU. At pasasalamat din ako sa aking anak na dumating na doon sa Butuan na i-promise me na bigay doon sa akin sa birthday. Salamat anak ha. Tapos sa aking anak na isa na nakatapos ng education, nagre-review ngayon. Sabi niya siya ay magbisita sa akin na siguro pagkatapos sa kanyang review. At salamat din ako sa aking mama na sa kanyang sakit na nawawala na sa awa ng ating Panginoon. Kasi kasi siya ay blood at saka may sakit sa puso. May lang ako, may share lang ako konti. Dito sa atin na kapitiran, dapat sana, lalo na isa guider, na kung magkikita man tayo, ano lang, mapansin lang ba? Hindi naman natin pilitin na hindi sila magpansin kasi kapatiran natin eh. Tama. Pero kung ang ibang tao kasi kapag mayaman na sila, may iba na kasing figura siguro nila, may iba na, hindi na tayo kapansinin, pero Diyos na lang bahala sa kanila. Kasi, kanya tayo eh. Kanya tayo ng buhay at kaligtasan. Tama. Kaya, lubos ako nagpapasalamat sa ating Panginoon, lalo na ngayon sa aming Rosario Mundi.
may kunti kaming Handa. handa. Mm. Kaya salamat po sa Amen. Panginoon na binigay sa amin. Lalo, salamat din ako sa ating mga kapatiran na binigyan sa Panginoon ng kalakasan, Tama. Amen. kalusugan. Amen. Yan ang binigay sa ating Panginoon. Yung pasalamat sa namin. Amen. At ibabalik ko na sa ating Sino pa po ba? Kung wala na tayo dyan, mausasang dito. Special Special. Mga kananayan. Oh, special. Nandito ba ako sa special song?
tawagan din si Pastor ng mga province. Ayaw ko rin. Lord, tayo lumuko at tayo tumayo. O Lord, kaya maraming salamat o Diyos na makapangyarihan sa iyo. Ikaw na po at Diyos mapatuloy na magpapala sa bawat isa na narinig po. Lamang sa mga kamay na nakabut, hindi sa mga kamay na naririto ay kanilang presensya. O Diyos, na ito ang tunay na pagpapala. Mama, maraming po salamat. Ito po ang manguna sa gawain ito at mabigay ng kasiyahan sa inyong mga puso. Lord God, maraming po salamat. Aliwin mo kami na mabulay-bulay ng mga salita at ang iyong banal na Espiritu Santo na siya maglokob sa bawat isa sa amin. Ama, maraming po salamat sa tayo. Pangalan Kristo Jesus. Amen. Dito. Nandun sa taas kwarto. No, at ay pagpatuloy mga kapatid sa ating pagbabasa. Tayo ay alam natin na ang bawat isa sa atin ay mayroong katungkulan sa mundong ito na tayo nabubuhay. Ating basahin ang aklat ng Korinto. Tuloy at tayo ay magpapatuloy sa aklat ng Korinto. At sabi nito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 21 and 26. Know ye not that which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that he may obtain. Sabi dito sa Tagalogin natin, sabi niya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala o yung premium. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. And every man that strive for the mastery is temporary in all things. Now they do it to obtain an corruptible crown, but we can uncorruptible. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay nakikipagligsahan sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ginagawa nga nila ito upang masipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo iniyaong walang pagkasira. I therefore run, not as a certainly so fight, not as one that beateth the air. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. But I keep under my body. Ngunit hinahampas mo ang aking katawan. Sabi niya, but bring it into subjection, lest that by any means when I have preached the others and myself should be cast away. Ngunit hinahampas mo ang aking katawan o sinusupil ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakali na anumang paraan ay pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itinakwil. So bago ka magturo, turuan mo muna ang iyong sarili. Tama ba yun? Kaya nga sabi ni Pablo, sinusupil niya ang kanyang sarili. Baka siya ay pag nagtuturo na yung tinuro hindi nakikita sa kanyang sarili, ay matatakwil siya. Tama ba? Dapat bago ka magturo ay mayroon kang matibay na panghawakan, matibay na hindi ka matitinak kahit anong mga pagsubok. Tama? Hindi ka umaayaw. Amen. Tayo magsiupo mga kapatid. At nakita natin na ang sabi ni
may Pablo diyan. Sabi ko nga, mga kapatid, na unti-unti akong humingi ng tulong sa CGM. Na humingi tayo ng tulong sa iba nating kapatiran na mabuo ang ating instrument at mapaayos natin tong, hindi naman ako humingi ng tulong, kundi sila mismo ang nagsabi na itong ating ayusin ang bubong. Sabi nga nila, sabi ko, ang aming bubong ay temporary. Nakikita nyo lang kasi sa camera yung dingding lang tsaka pulpito. Sa aming bubong ay ang aircon namin ay fresh air, ay walang makina, ay galing sa langit. Tagos ang araw at pwede heater. Sa umaga pwede magiging heat. Sa gabi magiging cold naman minsan. Sabi niya, ano ba yung aircon mo? Sabi ko, bukas yung bubong eh. Kaya tagusan. Pero sabi niya, anong mga sabi ko, may napaikot na kaming sa tulong ng kasamaan sa iglesia, ay napaikotan na namin ng pader, pero ang bubong lang wala. Okay, so, paano na itutulong? Pangalawa ay makahingi tayo ng instrument, ang mga speaker ng pinaglumaan, kasi ang piano natin ay retired na, at yung gitara siguro pag gagamitin si Brother Rone, matutunan niya ito lahat. Siya na mag-manage lahat ng instrument, siya na lahat. Madali lang matutunan eh. Pag marunong ka sa gitara, mas madali ang piano kaysa gitara. Tandaan niya mga kapatid, pag marunong ka sa gitara, basic na lang ang piano eh. Kasi ang pinaka-hard, kasi mahirap na instrument ay ang pagigitara. No? Pero the rest na instrument yan, madali na lang yan. So, pag mayroon na ditong instrument, ay kaya sabi ko, pinag-pray ko na darating ang panahon na hindi lang siya manatili sa instrument, kung talagang gagamitin pa siya. May nakita akong vision para sa kanya, ay gagamitin siya ng Panginoon. Ang ating naman kapatid ay darating naman din yun na siguro ay nasa kalagayan na siya ng struggling. No? Siguro ay alisin muna natin ang Bible study, no? Preaching lang muna para mayroon mo nang magpupundasyon muna na pagdating sa mga pagsubok hindi natitinag, di ba? Pag ginagamit tayo ng Panginoon, no, kailangan siguro na pwede maging MC, maging paglilingkod, magsunglit, no, yun na lang ang pero pagdating sa Word of God kasi mabigat, yun ang tinatarget ng nisitan. Yun ang bibigyan ng mga pagsubok na matindi. No, yung hindi basta-basta na gusto mo lang na mangaral. Hindi po katulad dito sa isang guro na nagtuturo ka sa isang school na bibigyan. Dito trial sa buhay. Doon sa school walang trial, doon may sweldo ka eh. Tama ba? Dito wala sweldo eh. No? Ikaw pa ita-trial ng Diyos. Nagis nyo? Umaasa lang dito ang mga ngaral sa biyaya ng Panginoon, kung anong igagawan ng Panginoon. Nagis yung mga kapatid. At sa teacher nagtuturo ka. Education ay profession mo yun eh. Ibig sabihin ng profession ay binabayaran ng iyong professional yung ginagawa, dahil yun yung profession mo. Dito hindi. Ito ay hindi ito profession, ito ay paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ginagamit ka ng Panginoon. Kaya tingnan nila natin sa mga Levita, ay wala silang sweldo. Diba? Nakita natin, wala silang sweldo, wala silang inaasahan, kundi yung inaasahan lamang nila ay yung galing sa Panginoon. So, makita natin. Now, tayo magpatuloy mga kapatid.
Ang sabi po dito sa binasa natin, na hindi ba ganun nalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Yung buhay natin dito sa mundong ito, lalo sa mga nanampalataya, para tayong nasa karira. Ibig sabihin ng karira ay, sa pag sinabi natin karira ay mayroong tinatawag na nag-uunahan. No? Ibig sabihin mayroong nagwawagi, may nanalo, mayroong natatalo. Tama? Yan po ang ibig sabihin ng karira. Para tayong nagre-race, run all. Lahat tayo, lalo mga nanampalataya. Pero ang sabi ni Pablo, na the every man that is striving for the mastery is the temperate. Ang bawat tao nagkipaglaban sa palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Mayroon tawag na training. Pwede ka magiging matagumpay sa buhay kung ikaw ay may disiplina sa sarili mo. Tama? Ang isang palakasan, lalo na sa boxing, for example, ay mayroon kang disiplina niyan, training araw-araw, jogging araw-araw, para makamit mo ang iyong resistensya, makamit mo ang lakas na kailangan para handa ka makipaglaban. Tama? Ibig sabihin, mayroon kang disiplina, pati pagkain mo, kailangan mong pag-aralan na makakuha ka ng protina, ng kalakasan ng iyong katawan. Amen. At sabi ni Pablo, sinusupil, hinahampas ko ang aking katawan. Hinahampas niya, ibig sabihin, sinusupil ko at aking sinusupil. And bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, di ba, baka sakali sa anumang paraan, pagka pangaral ko sa iba, ako naman ay takwil kung hindi ko susupilin ang aking sarili. Ibig sabihin ng susupilin, mayroon kang isusupil sa iyong sarili, mayroon kang pipigilan. No? Kasi itong ating sarili, walang iba itong gagawin kung hindi yung mga bagay dito sa mundo na gusto. No? At yun nga ang napakahirap pag ang sarili na natin ang kinakalaban. Revelation chapter 3 verse 21, basahin natin. To him that overcometh, ito yung mga taong nagtatagumpay, will I grant to sit with me in my throne. Ang magtagumpay ay aking pagkalubang umupo kasama ko, sabi ni Jesus. Even as I also overcome, and I sit down with my Father in His throne. Sabi niya, sa aking luklukan, gaya ko naman ang nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Now, ibig sabihin, ang ating pag-usapan ngayon, reward for those who overcomers. Premyo sa yaong siyang mga nagtatagumpay. Yun ang ating pag-usapan sa umagang ito. Now, ang sabi ni Brad Burnham, kukunin ko lang yung quotation ng ating kapatid na si Brad Burnham, and anyone of you know, sabi sa talakay niya, Faith is our victory, 1958 na pinangaral niya, and every sa paragraph 20, and any one of you know, ang anuman isa sa inyo na nakakaalam, that in Olympics or any other athletical exercises, no matter if you arrive first in the race, but if you haven't played the game according to the rules, kailangan mo munang naglalaro ka ayon sa mga rules. Kailangan alamin mo ang rules, ang regulation ng iyong mga palaro. Kasi pag hindi mo alam ang mga rules ang ng palaro, pwede ka ma-disqualified. You're disqualified, you have to play the rule right. Pwede ka ma-disqualified. Nasabi ni Brother Abraham, and that's the way it is with the human life. You can play the rules of the game of life wrong and speak to win. Kailangan may disiplina ka, and that's the way it's with human life. You can play the rules of the game of life wrong and speak to it. You got to play it according to God's word and the purpose that you were brought here for.
Sabi niya, ayon sa salita ng Diyos at layunin, kayo ay dadalhin rito. Now, there is no many people that doesn't seem to have any kind of a purpose in life. So, maraming mga tao na hindi nila inakala na anumang uri ng layunin ng buhay. Hindi nila inakala na layunin ng kanilang buhay. Ang alam lang ng tao na layunin ng buhay ay mabuhay sila, magtagumpay sa buhay, na sinasabi nilang tagumpay sa buhay yung makapag-aral sila, makapagpatayo sila ng bahay na maganda, makabili sila ng kotse, maka-imbak sila ng pera sa bangko. Amen? Yun ang pagkaalam. Eh, sabi ni Brother Branham, that seems na yan daw yung doesn't seem to have any kind of purpose in life, na akala nila ay nagtatagumpay na sila sa buhay. Tama ba? Kahit mayroon kang pera, kahit mayroon kang kotse, kahit mayroon kang bahay na maganda, pero hindi ka masaya sa buhay mo, walang saysay ang mga bagay na yon. Nakita niyo mga kapatid? Amen. Yan daw ang akala ng tao sa buhay dito, na tumatakbo sila, yun ang tunay na pagtatagumpay, na makatapos sila sa pag-aaral. No? Tama naman yun na hindi rin natin pwedeng hindi pa-aralin ang ating mga anak. Gusto nga natin na makatapos ang ating mga anak para makakamit naman sila ng magandang buhay. Tama? Pero may dito lamang yan sa mundong ito. Tama? Kasi pag nawala ka, lahat ng nasa karunungan, kahit natutunan mo, naging matalino kang abogado, kahit ikaw ang first na pinakapasado sa bar ng eksaminasyon ng pagka-abogado mo, pag ikay namatay, hindi mo madadala ang karunungan yan. Lahat yan makakalimutan mo. Mabuburayan sa iyong kaisipan, sabi sa Ecclesiastes. Wala nang kamalayan yan, ng karunungan na yan. Sabi niya, people just seem to think that all they have to do is to keep up with somebody else, with the fashion of the world and with the enticements that the world has given to them. Yan daw ang pang-entice. Yan yung pang-akit sa mundong ito, na ang tao na akala nila yan yung pagtatagumpay. Tama ba? Na wala na silang kamatayan. No? Kapag ang tao ay umasinso na sa buhay, yumayaman na sa buhay, tumataas din ang kanilang pride. Hindi na marunong yumuko. Di ba? Mas maganda pa nung mahirap pa. Wala kaibigan. Hindi na napansin. Tama ba yun? Kapag ang isa ng tao ay mayroon ng mataas na ang kanyang pamumuhay, hindi na niya kayang tumingin sa baba ng kanyang pinanggalingan na kasama ng kanyang mga dati ring kinakalagyan. Tama? Ayaw na lang tumingin. Yan yung tunay na, yun yung iniisip nila. Sabi ni Brother Rob, ang iniisip nilang pagtatagumpay. At sasabihin nila, magpapakasaya ako, pupunta ako sa beach. Marami akong pera, marami akong kotse, kaya kong bilhin ang batas sa mundong ito. Nagets niyo ako? Kahit makakasala, kapag ikaw maraming pera, hindi ka makukulong. Ang makukulong kahit yung nagiging ikaw ay makasalanan. For example, ang isang tao mahirap at ang isang tao mayaman, ang tao mayaman ay nagkakasala sa mahirap, yung pang mahirap ang nakakulong. Yan ang takbo ng mundong ito. Totoo ba? Dahil yan ang hari dito sa mundong ito ay pira. Ang nagkontrol yan ay devil. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga sabi natin, tandaan nyo, ang kayabangan ng tao, kapag ito'y natanggalan ng buto at laman, nalulusaw na ang kanyang laman, siya ay naging kalansay sa lupa. Anong ipagmamalaki niya? Sabi ng Bible. Wala siyang ipagmamayabang sa kanyang sarili na maganda ang kanyang ibibihis. No?
Kahit ibabarong pa sa'yo yan, kahit Amerikana pa sa'yo yan, biak pa rin ang likod niya. Lagisyo ko. Bakit biak? Akala ko kayong mga nasa kabaong, buo ang kanilang barong, buo ang kanilang Amerikana. Yung pala, ang harap lang pala yan may damit, ang likod wala, hubad pala. No? Tama ba yun? Kaya ganun din ang mga tao sa sanlibutan dito. Maganda lang sa harap, nakabihis, napaka. Pero ang likod niyan ay hubad-hubad. Spiritual speaking. Kaya nga, ako, tingnan niyo ako. Nangangaibigan ba ako ng mga mayayaman? Nangangaibigan ba ako ng may pera? Nagits niyo ako? Mas gusto ko manatili ako na mas mababa. Amen. Di ba? Inimagine ko, ano kaya si Ramon Ang ay nagpakababa siya? Ano kaya si Manny Pacquiao ay nagpakababa siya? Napakasimple ba? Papuntahin mo dito sa kalagayan natin. Mga tao na yan na galing din sa ating kalagayan. Pupunta kaya? Pupunta lang yan. Pag tumakbo sila ng pagkapolitiko. Lahat ng mga politiko, plastic. Maniwala kayo sa akin. Pero pagtapos niya ng pagkapolitiko, panay hugas ng alkohol sa kamayan. Kaya tao dito sa mundo, wala ng totoo. Nag-gets niyo ako? Ang totoo, Diyos lang. Kaya hindi mo na alam kung sino totoo rito sa mundo eh. Maski kamag-anak mo eh. Nag-gets niyo? Hindi mo nga alam kung totoo. Totoo lang sa harap niya. Kaya nga sabi ko sa isang patay, spiritual speaking, patay sila. Maganda sa harap, presentable. Pero ang likod niyan, yun yung tinatawag na sa English ay backbiter. Pag tumalikod yan, smile. No? Pag tumalikod sa iyo yan, nakasimangot, nakangiwi ng bibig niyan. Smile. Kaya ako, hindi ako tutong tao ko, hindi ako plastic. Kasi pangit yung plastic eh. Yan yung mga taong traitor. Maganda lang sa ngiti. Pag talikod yan, ichismismis ka. Tama ba? Eh yung mga plastic kapwa, plastic, nagpa-plastikan lang din yan. Tapos, kayo nag-unite yan sila eh. Nagkakasundo yan, magkakaisa yan. Pagkatapos pareha sila nagplastikan, nagkanya-kanya chismis yan. Alam mo yan, sa tao na yan, wala talaga akong ganda ang loob ng tao na yan. Pero pag nakita na, oy, tagal na natin mag-ano. Di ba mga plastic? Totoo ba yun? Tapos may kunting pagkamali, ichichismis na yung isa, sisiraan mo na yung isa, ikakalat mo na. Kahit sa kabilang kanto, uso na ngayon ng chismis. Ginagamit na ngayon yung chat. Hindi na yung tumpok-tumpok. Group chat na. Di ba? Kaya ako, sabi ng Bible, maingat kayo sa tao mga ngiti-ngiti na yan. Sabi sa Kawikaan. Di ba? Kaya nga, ako, Panginoon lang. At saka yung mga taong nasa totoo, yung nasa Panginoon. Bakit? Yung nasa Panginoon, hindi marunong mag-plastic yan. Inilalabas ang kanilang tunay na pagkatao. Now, tayo magpatuloy mga kapatid. Yun yung sinasabi ni Brother Branham, the enticements that the world has given to them. Yan yung mga pag-entice ng diablo. Kailangan umasinso ka sa buhay, kailangan mayayaman ka, kailangan, yan yung pagtatagumpay, yan daw ang kailangan mong
makamit ang buhay. No? Mayroon akong classmate dati, nakagraduate siya, tapos siya, talagang sumakay siya ng barko, magandang kanyang, kasi yung kanyang sinakyan ay, ang pagmamayari ay tita nila ng isang shipping company, sila may-ari ng kamag-anak niya, ang may-ari. So mataas ang kanyang posisyon, malaki ang kanyang sweldo. Tandaan nyo yan mga kapatid. At hindi namin alam, nabalitaan na lang namin na nangyari sa kanya ay nagbigti. Amen? Dapat siya masaya na dahil maganda na ang kanyang posisyon, maganda na ang kanyang trabaho, malaki na ang kanyang sweldo. Pero na bakit siya nagbigti? Nakwento ng mama ko. Sabi ng mama ko, di ba classmate mo si ganito? Opo. Kaya nagbigti. Hindi siya masaya. Mayroong lang bagay, kahit gaano kadami mo ng pera, kahit gaano mo nakuha ang iyong posisyon, hindi yun ang tunay ng pagtatagumpay. Nagets nyo? Kahit napakasimple mong buhay na tao, hindi yan ang tunay. Kaya sabi nga, nila ni Elon Musk, natagumpayan ni Elon Musk, the first human being sa buong mundo na nagkaroon ng tao na trilyones. So, hindi bilyones, trilyones. Si Elon Musk, siya yung first na sa buong mundo, siya yung pinakamayaman sa lahat. No, hindi si Bill Gates. Dati si Bill Gates, bilyones lang. Ngayon si Elon Musk ay trilyones. No? Pero anong sabi niya dun sa kanyang quotation? Yung kayamanan, hindi napipigilan ng kayamanan ang pag-ubos ng buhay dito sa mundo. Kaya nga sabi niya, okay kung ang kandila ay pag sinindihan mo, unti-unting umupos at hipan mo, namamatay ang kandila, huminto na yon ang buhay ng kandila hanggang doon siya. Pero ang buhay ng tao ay tuloy-tuloy yan habang ikaw ay continuous ang iyong birthday, continuous din ang pagbaba mo. Tama ba? Iiksi at paiksi ang buhay mo. Tandaan natin yan. Ano bang ipapangarap mo? Yung mga anak mo may pangarap din yan. Kahit ipamana mo, kaya sabi nga ng Bible, kahit sabihin niya, yung pinagpagalan mo, ipamana mo sa mga anak mo, ay ibig sabihin nun, baka maging sanhi ng kaguluhan. Totoo yan. Papatayan nga sa kayamanan ng lupa. Di ba? Kaya nga yun daw ang sabi niya rito. Now, ito ang bagay ng ating pagtatagumpayan. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4. For whosoever is born of God overcometh the world. Tingnan nyo, sapagkat ang sinong ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Amen? Ano pala ang ating pagtatagumpayan? Ang sanlibutan. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. And this is the victory that cometh the world even on our feet. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Madadaig ang sanlibutan kung tayo ay may pananampalataya. Madadaig natin ang sanlibutan kung tayo ipinanganak ng Diyos. Hindi pinanganak ako ng tatay ko, nanay ko. Hindi. Kaya nga mayroong ipanganak ka muli ng Panginoon. At sabi niya dito sa mundo, kasi itong sa mundong ito, ipinanganak tayo sa mundong ito ng ating magulang, ay ibig sabihin, ito yung makamundo nating galaw. Tama ba? Nangangarap tayo, ganito na ang buhay, paglaki ko. No? Walang nangangarap na sa mundong ito, palagay na lang natin, ilan lang kaya ang tao na mangarap na pupunta sa langit?
Pag sinabi mo, lahat. Totoo yun. Wala naman nangangarap papunta ng impyerno, tama? Amen. Kahit sabihin, kasi alam ng tao na kahit sa impyerno ay sasabihin mo, paano ka makakatiyak na ikay mapunta sa langit? Yan ang tanong sa akin eh. Paano mo matitiyak na ang isang tao ay mapunta sa impyerno? Sa ngayon, wala pa mang impyerno eh. Ay Hades. Sa ngayon, ay tawag doon sa Bible ay kulungan. So, ibig ko sabihin, kaya nga ipinadala ang salita ng Diyos para yan yung lalakaran mo upang hindi ka mapapahamak. Tama? Ang isang bansa sa isang bayan, kung walang batas, tandaan nyo mga kapatid, for example, kailangan mong malaman ang batas. Patulad dito sa lupa. Mayroong mga alam na batas. Tulad ng mga bata na yon na pumatay ng 3 bata din sa Tacloban. Alam nila yung batas. Alam nila yung juvenile. Na sila ay below 15 years old, makukulong sila sa DSWD, sa pangangalaga ng DSWD, after ng 6 years, sa loob ng 6 years na makitaan sila na nagbago kasi may school doon, pakakainin sila, bibihisan sila roon, nakapatay ka na nga, bibihisan, alagaan ka pa roon sa loob, sa DSWD. No? Baka si Kiko. At paaralin pa sila, makagraduate pa sila. Alam ng mga batang ito. No? Ang mga tao, alam ang mga batas, alam na nila yung mga violation na pwede kang makulong. Tama? Dito sa Biblia, kaya nga inilagay ang Biblia para malaman mo upang hindi ka mapapahamak, upang hindi ka mailagay sa Hades. Tama? Pero sadyang matigas lang ang tao. Kaya sabi ko, ayaw ng tao na pupunta sa Hades, ayaw ng tao pumunta sa impyerno, pero ang kanilang gawa ay labag sa sinasabi ng batas ng Bible. Ano gagawin nun? Alam ng mga hold-upper, alam ng mga kriminal na pag pumatay sila ng isang tao, pwede silang makulong. Tama? Alam nila yun. Pero nagagawa pa rin nila. Pero ayaw nilang makulong. Ganon din ang tao, ayaw nila sa impyerno, pero ginagawa nila pang-impyerno. Nagits nyo? Kaya nga may Bible para may igagayid. Kaya ang mga nagtuturo ngayon, hindi nila ituturo kasi mawawalan sila ng kita. Mawawalan sila ng abuloy. Dito, hindi sa atin. Sabi sa 1 Corinthians na kailangan nating ipanganak sa Panginoon ng Diyos para tayo ay, sabi niya, para daw tayo ay magiging matagumpay sa buhay. Amen? Para matagumpayan natin ang buhay. Kasi kung hindi ka ipinanganak ng Panginoon, hindi mo matatanggumpayan ang sanlibutan. Ngayon, dumaan tayo sa kapanganakan. Yan yung ating pag-usapan ngayon. Sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 31, ang mga gumagamit ng bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito. Tandaan nyo, ang sabi sa 1 Corinthians, kung ang mga bagay, ang gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito. Hindi dapat tayo, kung magkaroon man tayo ng mga bagay sa mundong ito, huwag niyong bigyan ng pagwiwili. Ano salitang pagwiwili? Abusing it. Huwag niyong bigyan ng halaga, kawilihan. Sabi niya, for the passion of this world passeth away. Dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas.
Kahit anong bagong kotse pa yan, kahit anong bago ng bahay mo yan, kukupas at kukupas yan, luluma't luluma yan. Tama? Kaya walang nanatiling bago rito. Lahat ay lilipas. Maski ang lupa at langit ay lilipas, sabi ng Bible. Sabi niya, huwag kayo mawili. Yung mga gumagamit sa mundo, tayo gumagamit sa mundo. Nagtatrabaho tayo, amen? Gumagamit tayo sa mga bagay dito sa mundo, amen? Tulad ng anong na mayroon tayo, bahay. No, sa mundo lang yan eh. Hindi man natin pwede itong bahay na ito, pag namatay tayo, dalhin natin sa langit. Tama ba yun? Dito lang sa mundo yan. Kaya nga sabi ng Bible, hindi mo dapat mawili ka sa mga bagay na yan. Yung kotse mo maganda, mo naman ikakarga. Karga mo ba sa kabaho nga? Baka hindi naman ikaw na isasakayan ni hatid sa huling antungan mo. Kung ikaw may kotse, saan ka na isakay? Doon sa karo. Ang sasakay doon sa kotse, yung makikiramay. Tama ba? Naalala ko yung nalindol sa, ano ba yun? Na iyak, gulong ng gulong siya. Ang tagal niya pinag-ipunan yung bahay na yun. How many years na sa abroad siya. Pinag-ipunan niya. Tapos yung dalawang sasakyan niya. Tapos namatayan pa yata siya ng anak. Gulong ng gulong siya. Naluko rin tong vlogger na ito in-interview. Alam niya na dispression na yung tao. In-interview pa. No, nakita natin na sabi niya, back to zero siya. Bagsak lahat. Pati kotse niya, pati bahay niya, wasak. Ano? Ano nangyari? Kalikasan lamang. Ang kalikasan ay pinakita lamang ng Diyos yan na lahat ng bagay dito ay basura. Amen. Tama? Amen. Anytime pwedeng alisin ng Diyos. Paganda ka ng, sabi niya, huwag kayo mawili dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Kaya nakita natin ang mga pangyayari. Sabi niya, ating pag-usapan na kailangan natin na ma-born of God, ipanganak ng Diyos, at dyan ang tagumpay. Kapag hindi ka ipinanganak ng Panginoon, hindi mo matanggumpayan ang mga bagay dito sa mundo. Kung hindi, mawiwili ka. Ano salitang mawiwili ba sa... Ha? Ano bang sa Tagalog ng mababaw na wiwili? Para kang baga... Sanay. nasasanay ka na. Para ka nang hindi ka na makaalis sa mga bagay na yan. Ang tamang salita niyan ay sa materialistic. Di ba? Nawiwili ka na sa mga bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, materialistic ka. Hindi ka maging kontento kung anong mayroon ka sa mundong ito. Tama? At yan yung ibig salitang nawiwili sa mga bagay sa mundong ito. Masaya kapag may bago. May bago ako. Ha? Masaya, di ba? Maganda sa kalooban. May bago, nakabili ka ng bago. Ang mga bagay sa mundong bago, masaya ka. Pag nasira na, naluma na, sirang-sira na, pangit-pangit. Di ba? Kaya nga sabi niya, huwag kang mawiwili. Huwag kang maging materialistic. Sapat na kung anong mayroon ka. Sabi ng Biblia. Amen. Kaya tingnan mo ang mga ibon, buti pa mga ibon, mga hayop. Kahit ikulong mo yan sa pangit na kulungan, hindi yan magsasabi, pangit itong kulungan ko. Tama ba? Amen. Ang mga ibon, hindi yan nagsasabi, maganda yung pugad ng agila, ito lang yung pugad. Kaya ang mga ibon, may kanya-kanya silang design. Kung anong klaseng ibon, may kanya-kanya silang design na pugad. Tama? Amen. Kaya ganun din ang tao, hindi lahat ng tao ay pares-parehas ang ating buhay. Pares-parehas ang ating kakayanan. Kung maganda ang buhay niya, ito ang buhay mo, parehas lang yan. Parehas lang kayo komportable. So now, ang sabi ni Brother Branham, and I believe that man, ako'y naniniwala sa tao, when he is born of God, nang siya ay ipanganak ng Panginoon, he become a son of God. Siya ay magiging anak ng Diyos. The supernatural power of God dwells in him.
ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos ay mananahan sa Kanya. Ito tandaan natin. We have supernatural God. Mayroon tayong supernatural God. We have a supernatural life. Mayroon daw tayong supernatural na buhay. We have, I believe that any man that's born of the supernatural spirit believes in the supernatural. We got a supernatural resurrection. We got a supernatural in heaven. We'll have a supernatural rapture. I believe the whole thing's built up around supernatural. Now, ibig sabihin ng supernatural, yung napaka-simple, tulad ng isang bagay. Ang salitang supernatural, intindihin natin, no? Ang salitang supernatural, for example, masyado tayong believe sa cellphone. Tama? Masyado tayong believe na sa eroplano, nakaimbento ang tao ng eroplano. Sana mapakinggan natin. Masyado tayong believe ng mga invention ng tao na sila ay nakarating sa labas ng earth, napunta sa buwan. Tama? Nagits nyo ba ako mga kapatid? Masyado tayong believe. Masyado tayong naniniwala. Pero ang sabi ni Brad Branham, pag nasagi mo ang damo ng makahiya, pag nasagi mo ang damo ng makahiya ay kusang tumitiklop. Pero doon sa makahiya na yun, hindi ka naniniwala. Nagits nyo ko? Mas naniniwala kay sa gawa ng tao, katulad ng pumunta sa Artemis sa buwan, na umikot sa buwan, na naabot na ng tao na napakalayo na lumabas sa earth. No, nalagpasan niya ang pag-ikot sa buwan, nalagpasan pa niya ang buwan, ang layo ng distansya ng buwan sa earth. No, nakits nyo? Masyado tayong believe roon sa mga nilikha tulad ng cellphone. Nakapag-video call tayo, nakikitaan ang ating mga mukha. Masyado tayong believe. Pero ang sabi ng supernatural, yung nasagi mo ang dahon ng makahiya ay tumiklop siya na ipinakita na may buhay. Nagits nyo? Na hindi kaya gawin ng scientist na gumawa ng makahiya at maglagay ng buhay. Nagits nyo mga kapatid? Ganun kasimple ang Diyos, pero hindi natin nabigyan ng pansin ang Panginoon. Di ba? Ang makahiya, pag nasagi mo yan, di ba, yung dahon niya tumitiklop? Ang mga bulaklak, sabi niya, hindi mo nabigyan ng pansin ang bulaklak na parehas sila rusas, pero may kanya-kanya silang buhay, may kanya-kanya silang kulay, may pula, may pink, may yellow. Amen? Pero hindi nyo nabigyan ng pansin na ang Diyos lang na may kayanan na gumawa ng buhay na yan. Gits nyo ko mga kapatid? Bagaman ang scientist kaya lang gumawa ng robot, pero hindi totoong buhay. Pero yun yung salitang supernatural. Yung baga, hindi natin nabigyan ng pansin ang supernatural ng Diyos. Kaya hindi natin nasabi natin na mas magaling pala ang Diyos kaysa science. Tama? Kasi hindi kaya ng science na magbigay ng buhay na katulad sa buhay ng makahiya at sa mga buhay na inilagay sa atin. Nagets nyo? Sabihin ko sa inyo, yung buhay ng mga scientist na yan, kaya ba nilang idugtungan ang kanilang buhay? Sasabihin nila, dagdagan ko ang buhay ko. Hindi nila kaya yun. Tama ba? Yun yung supernatural. Napakasimpleng natural lang. Hindi pa nila maaabot. Now, sabi ni Brad Branham, ipinanganap tayong napakasimple. The three elements, there are still very good in heaven. Now, when we are of conversation, kaya nga na ipananganak ka sa Panginoon, dadaan ka sa 3 stages. Ito, medyo malalim to. There was a water
blood, spirit, and the three things make up the new birth. Ano daw? Water, blood, and spirit. These three things make up the new birth. It's a right minister. These three elements make up the new birth: water, blood, and spirit. Katulad sa isang literal na panganak ng isang bata. Unang lalabas sa sinapupunan ng babae bago lalabas ang bata ay ano? Tubig. Yun yung tinatawag nating panubigan. Pangalawa ay dugo. Sabi ng Bible, blood. Pangalawa ay life, yung spirit. Yung bata, pag nilabas na sa sinapupunan yan, wala na sariling buhay, lalagyan na ng buhay, life. Ibibigay na ng Diyos ang buhay sa kanya. Igagawa na ng Diyos ang buhay. Tama? Tingnan nyo ha. Pag lumabas siya sa sinapupunan ng kanyang nanay, dahil wala na siyang, kasi ang nasa loob pa siya, ang nakadepende siya sa buhay ng nanay niya. Tama? Pag lumabas na siya, ibibigay na ng Diyos ang kanyang life, ang buhay. Na magkaroon na siya ng sarili ng buhay kasi wala na siya sa loob ng nanay niya. Tama? Now, ibig sabihin, sabi niya rito, mayroong tinatawag tayong justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Now, tandaan natin, itong justification, yan yung the first thing, there's a glass, yung salitang justification, ito yung bagay na kinuha ka ng Diyos. Diba na ipangaral ko nga, nadaanan ko to nung Webes, tama? Yung dinampot ka ng Panginoon. Pakinggan natin. At sabi ni Brother Branham, the first thing, there's a glass laying out in the hog pen, chicken yard, whatever it is. Ang isa daw, isang glass o isang baso na nandoon sa in the hog pen, yung sa kulungan, o naroon sa taihan ng baboy o taihan ng manok, whatever it is. You want to use it. Nais kong gamitin ka. Nais ng Diyos na gagamitin. Kinukuha ka roon. Sabi niya, the first thing you pick it up. Ang unang bagay ay kinuha ka. Pinulot ka. That is justification. Yun ang ibig sabihin ng justification. Kinuha ka. Noon, yun yung sinasabi ng Bible na sa Colossus chapter 2:13, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo ng kalakip niya, ay ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Kinuha ka sa putikan, yung putik, yung dumi, yun yung kasalanan, kinuha ka roon. Ngayon, ang tanong, nililinis ka ba doon? Hindi pa. Nung kinuha ka, naroon ba ang dumi pa? Yes! Yan yung justification. Pakinggan natin. Yung justification, ibig sabihin, yan yung kinuha ka lang muna. Pinick up ka. Pero dung sa pagkuha mo, naroon pa ba ang mga bagay ng sanlibutan? Yes! Marumi ka pa rin. Kung ano yung pinaggalingan mo, dala-dala mo pa rin yan. Pero niligtas ka ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya mayroon dito sa buhay sa atin sa Kristiyano, hindi tayo nagsisilipan dito. Kaya lagi ko sinasabi, hindi tayo nagsisilipan. Dahil mayroong isang tao na dumating muna siya sa justification. Naroon muna siya. Pero mayroon pa rin siyang dumi. Pero ligtas na siya kasi kinuha nga siya eh. Tama? Ginawa pa rin niya ang mga bagay sa sanlibutan. Marumi pa rin siya. Amen? Kaya nga, dinampot ka ng Panginoon. Pinili ka ng Diyos. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan. At kinuha ka ng Diyos, pinatawad ng kasalanan mo, hindi sa mga ginagawa mo kaya naligtas ka. Kundi naligtas ka dahil pinatawad ka ng Diyos. Hindi ka dahil, Lord, gagawa mo na ako ng mabuti, saka mo ako ng putin. No, hindi ako maglilinis sa sarili mo. Kinuha ka ng Diyos, ligtas ka na. Kaya nga sa panahon ni Luther, ang kailangan lang gawin mo lahat ng mga bagay sa libutan. Tapos,
Kahit anong mga bagay na gusto mo. Pero pag naniniwala ka lang, okay na, ligtas ka na yun. Yun yung required lang doon. Justification. Now, ang sabi po sa Timothy at sa Titus chapter 3 verse 5, na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran ng ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, nung dinampot ka ng Panginoon, hindi hahanapin ng Diyos ang iyong kabanalan. Paano ka gagawa pa noon? Hindi mo pa alam eh. Marumi ka pa noon. Hindi ka pa nililinis ng Diyos. Pero niligtas ka, dinampot ka niya. Paano ka gagawa ng mabuti? Naroon ka pa nga sa kasalanan eh. Kinuha ka lang ng Diyos eh. Tama? Ngayon, ang sabi niya rito, sa verse 6, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ito yung unang pananampalataya. Mamaya, tingnan natin. Dugtong natin ha, kasi nalilito kayo eh. Di, ang pananampalataya na walang gawa, sabi sa James chapter 2, ay patay. Mamaya, dito walang gawa eh. Pero may pananampalataya sila, tama? Pero bakit sila naliligtas? Katulad ng napako sa cross. Nakita nyo yung napako sa kanan at napako sa kaliwa ni Christ? Ang isa doon napahamak, ang isa ay naligtas. Hindi naman nabautismuhan yun. Ang sabi lang niya, naniwala lamang siya. Ako'y naniwala sa iyo. Sabi ng Panginoon, isama mo ako kung saan ka sa paraiso. Sabi ni Jesus Christ, ngayon pa lang isama kita. Kasi sa halos sila sabay mamamatay noon. At pagkatapos isinama ng Panginoon sa paradise yung lalaki na yon na nasa kanan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagits yung mga kapatid. Hindi naman siya dumaan sa sanctified, hindi siya nalilinis. Sabi niya, totoo tayo makasalanan, naparusahan tayo dahil tayo makasalanan. Pero itong taong ito na walang kasalanan, naparusahan. Ngayon, ibig sabihin na justification, dinampot ka, dala mo pa rin, sabi niya, ibig sabihin, sabi ni Abraham, hindi ka pa rin magagamit ng Diyos. Ibig sabihin pala, pagkakadampot pala sa'yo ng Panginoon, hindi ka pala agad gagamitin. Sabi ni Abraham, you can use it yet. It needs to be cleansed. Ngayon, pag dinampot ka, dadalhin ka ngayon sa paghuhugas. Yun yung sanctification. Huhugasan ka. Sabi ni Abraham, then you take it and you wash it, sterilize, boil it, pinakapakuluan, in-sterilize ka and takes all the germs and out of it. Yan yun yung paghuhugas. Dito ngayon ang paghuhugas. Tingnan mo, sa loob ng proseso ng ating kaligtasan, dito ngayon ang paghuhugas. That's what does true sanctification. Ibig sabihin ng sanctification, paghuhugas. Takes all the desire of sin out of your heart, cleanse you up. Ngayon, lilinisin daw ang mga desire natin sa kasalanan sa ating puso. Nililinis yung desire ng yung kasalanan, desire ng kasalanan ng ating puso ay lilinisin niya, uhugasan niya. Kaya hindi tayo mag-alis sa mga bagay na paglilinis sa ating puso. Kaya nga, kailangan, paano para malinis? Ang sabi niya rito, manatili ka sa salita ng Diyos, sa pakikinig sa salita ng Diyos, doon dumarating ang pananampalataya at uhugasan ng iyong puso. Pati yung mga panglasa, kaya sabi ng ating kapatid, no, na si Brother Rando, sabi niya, dati, kasi si Brother Rando talaga napakalasing ko yan, madaling araw umuwi, suray-suray, halos ubos ang sweldo, nagagalit na kanyang asawa. Pagdating sabi niya, nawala na akong panlasa sa mga bagay na yan, pati yung mga niyaya ko ng mga kapatid, nawala sa akin ang panlasa na yon. Ibig sabihin, nasa cleansing siya. Amen?
Naalis na kanyang mga desire na yun. Lahat nawala sa kanya. Yun yung sinasabi, cleanse you up. Yun yung sinasabi natin na nawala na yun. Kaya dito, hindi agad yung required ka na, ay, umating ka sa amin, kailangan maganda, maganon ka. Hindi. Ano sabi ni Brother Branham? Makinig ka lang. Pakinggan mo lang salita. Manatili ka lang dyan. Sabi nga niya, mayroon kang sinabi si Brother Branham, sige ganito, may kondisyon ako sa inyo. Sabi niya doon sa mga nag-iinuman. Ibibigay ko sa inyo ang pangangailangan nyo dyan. Sige, bibigyan ko kayo. Sabi ni Brother Branham. Pero mayroon akong kondisyon. Makinig naman kayo sa akin. Nanatili kayo, makinig sa akin. Sige, bibigyan ko kayo, susuplayan ko kayo ng pangangailangan nyo. Pero ako naman, ang hearing sa inyo, pakinggan nyo ang aking sinasabi. No? Kasi sabi ni Brother Branham, yun yung justification. Hindi mo na kailangan sa tao na ganito, ganyan gagawin. Hindi na kailangan yun. Kusa na siya yun, ang kanyang buhay. Ang maglilinis sa puso niya, ang Diyos. Tama? Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sino maglilinis? Tayo? Hindi. Siya maglilinis. Kaya ang gagawin lang natin dito, makinig. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Makinig, aatin ka lang. Kaya hindi ka pwedeng sasabihin na, uy, bawal yan, bawal yan. No, walang bawal dito. Hindi bawal, walang bawal. Darating ang panahon na ikaw mismo nasa loob mo. Ikaw na mismo ang magbabawal sa iyong sarili. Kaya nga walang condemnation dito. Hindi kayo kukondem namin. Bawat isa sa atin hindi makukondem kasi kung ikay nasa justification pa lang tama ba? Kasi justification ka pa lang. Kung halimbawa, si Paul ay nasa justification pa lang, ako nasa sanctification, hindi ko pwede siyang i-condemn kasi hindi pa siya dumating sa paglilinis Tama? Nag-gets niyo ako? Kaya hindi ko pwede siyang i-condemn. Hindi ko siya pwedeng hanapin yung ginagawa ko, hanapin ko sa kanya. Tama? Dahil ako'y nasa stage ng paglilinis, siya ay nasa stage pa ng pagkuha ng Diyos. Tama? Naroon pa ang karumihan. Now, ang sabi niya rito, sa Hebrew chapter 10 verse 22, ito yung paglilinis ng Panginoon. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos ng pananampalataya na ating mga puso ay winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan na dalisay na tubig. Yun yung salita ng Diyos, ang tubig. Amen. At ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 21-22, ang lahat, gayon din ang tabernakulo, ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo. Sa gayon ding paraan, tayo ay wiwisikan ng dugo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. May sinabi si Brother Branham na pumunta sila sa isang mall kasama ang kanyang asawa. Mall o siya siyudad, hindi ko maalala yung pagkasabi niya. Nakita daw niya isang babae na napakaiksi ang palda. No? At nakita niya ang babae na ninigarilyo, pakaiksi ang palda. Ngayon, nasabi na ni Brother Branham na sabi niya sa asawa niya, ang sabi ng asawa niya, yan ba ang tao sa mundong ito? Ganyan na ba ngayon? Sabi ni Brother Branham. Tapos parang dinajudge ni Brother Branham. Ang taong ito ay ma-imperno. No? Sabi niya, pupasok sa imperno. Pero nung ipinakita daw sa kanya ng Diyos na ang mundo ay binalot ng dugo. Hallelujah, nag-gets niyo ko? Binalot daw ng dugo ang mundo. So, nung tinukoy ni Brother Branham, na sabi niya, ang babae na ito'y mapunta sa imperno, lahat ng kasalanan ng babae na yon pumupunta sa dugo. Amen? Kaya nakita ni Brother Branham na yung dugo ng babae ay pumupunta sa dugo, nung kasalanan ng babae pumupunta sa dugo. Kaya nga sabi ni Brother Branham, ang mundo ito ay binalot ng dugo ng Diyos, binalot ng dugo ni Christ. Kaya lahat ng kasalanan ay pupunta sa dugo. Kaya nga sabi niya,
Natamimi siya, kaya nga sabi niya, hindi ako pwedeng mag-judge. Hallelujah, nag-gets niyo ako? Kaya hindi ako pwedeng maghahatol. Kasi yung taong nakita ko, yung babae na nigaryo, yung kasalanan niya, natapon sa dugo. Ang sabi niya, ang kasalanan naging puti, naging malinis. Now, ang sabi niya, sabi ni Brother Branham na isang Clorox tulad daw ng dugo ng Diyos ay katulad ng Clorox. Katulad sa isang damit na napatakan ng ink o tinta at lagyan mo ng Clorox, ang tinta na yun ay madidisappear, nawawala dahil sa chemical ng Clorox. Amen? Ganun daw ang chemical na ginawa ng Diyos para maging malinis tayo, yung dugo ng Diyos. Dugo ni Christ. Kaya nga sabi niya, kaya pag ako nakikita ng mga taong ganyan, hindi ko hinahatulan. Tinitingnan ko ang dugo ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya, lilinisin, darating ang panahon, lilinisin. Tatawagin dadamputin ng Panginoon yan. Ngayon, sabi niya dito, amen, ng paghugas ng ating mga kasalanan. Sabi ni Brother Branham, sa Hiding in Simplicity, he becomes in perfect fellowship with the Father again, standing the other side of chasm, with no remembrance of sin against him. No more, there is no more stain of which can be seen anywhere. Ngayon, malinis ka na, nalinis ka ng dugo, pwede ka na makipag-fellowship sa Diyos. Sabi ni Brother Branham, bakit? Hindi ka pwede kasi harap sa Diyos na marumi. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Biblia, na natin buksan, sabi ng Bible, haharap tayo sa Panginoon na walang dungis at kulubot. Ibig sabihin ng walang dungis, wala nang anumang isusumbat sa atin, haharap tayo sa Panginoon na malinis na. Tama? Yun sabi ng Bible. Sabi ni Brother Branham, we no remembrance sin against him no more. There is no more stain on which can be seen everywhere. Nalinis ka na. Maski yung mancha sa buhay mo, nilinis na ng Diyos. Kaya ang mahirap lang kay Satanas, babalikan. Uy, ganito ka dati, ganyan ka, makasalanan ka. Wala na yun. Kahit anong sumbong ni Satan, wala na siyang ebidensya na makuha doon. Sabi ni Brother Branham, just as that Clorox on that ink that never ink no more. That, yung ink ay yung mga kasalanan ting ganawa. Sabi niya, because it's broke up and sin back again, and when confess sin and confess the been dipped into a man or woman that's been dipped into the blood of Jesus Christ. Kailangan mawisikan ka ng dugo ni Christ. It kills all symptoms, every molecule of sin goes back to the devil. Lahat ng kasalanan natin babalik doon saan? Sa devil. Sa diablo. Pag nilinis ng Panginoon, babalik yun sa diablo. Tama? Ngayon, kapag ikay nalinis na, pagkatapos walang tumira, sabi ng Bible, hindi ko nabasahin. Ang sabi ng Bible, kapag, gusto nyo, basahin natin na lang. Kapag ikay nalinis na, tingnan natin. Sabi ng Biblia, kailangan mong may patitirahin. So, hindi na natin kunin yung ano ng Bible. Ang sabi niya dito, lumayas na yung symptoms. Lumayas na yung espiritu. Pakinggan natin. Baka mamaya, kung paano tayo pinangalan. Pag lumayas na yung babalik sa diablo. Tama? Ngayon, walang kapahingahan ang espiritu na yon nanggaling sa'yo. Pero walang tumira, wala kang pinatira sa puso mo, nalinis ka na ng Diyos. Tingnan nyo ang mga tao na ito. Nakaranas sila ng paglilinis. Tingnan nyo ha? Nakaranas sila ng paglilinis, nakaranas sila ng presensya ng Diyos. Nag-imin sila dito. Makita mo,
nasunod nila ang salita ng Diyos. Tama? Nagits nyo ako mga kapatid, makinig. Nakita nila ang presensya ng Diyos. Nalinis ang kanilang puso. Pero walang pinatira sa kanilang puso. Walang tumira para sa bahay. Nalilinis mo, pinaganda mo, walang tumira. Anong mangyayari? Umalis yung espiritong galing sa tao na yon. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Brother Abraham, bumalik sa devil, sa demonyo, sa diablo. Yung espiritong nasa iyo, babalik. Ngayon, dahil walang nakatira, babalik yun. Dati siya lang mag-isa, ngayon magsama na siya ng 7 espiritu na mas lala pa. Amen? Na ang kasalanan niya ay ganito lamang. Dati ang kasalanan niya ay inalis ng Diyos. Ang kasalanan niya ay ganito lamang. Tama? Pero nung bumalik ang diablo dahil nilinis na, nakaranas siya ng presensya, iba na ang kanyang katangian, iba na ang postura niya, iba na ang ginawa niya sa buhay. Hallelujah! At na ngayon, hindi naging kontento, nangangalunya pa! Di ba? Dati, wala siyang ginawang ganyan. Wala siyang ginawang. Ang espiritong ginawa niya ngayon, bumalik, tumawag yung espiritu ng 7 masamang espiritu. Nanahan siya kanya, mas lala pa siya ngayon. Nangangalunya pa. Nagpiling dalaga pa. Di ba? Sabi dito, ngayon, kailangan may patitirahin ka. Kapag nalinis ka, tatakan ka ng Diyos. Sabi niya ng Ephesians chapter 1:13, na sa Kanya kayo rin naman ay pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalata at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Tatakan kayo. Ibig sabihin, pag tinatakan kayo, wala nang titira dyan. Kung hindi ang Diyos na ang titira sa buhay nyo. Ngayon, paano? Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 4:30, don't grieve the Holy Spirit of God whereby you are sealed unto the day of redemption. Sa araw ng katubusan. Kaya nga, sabi, pag tinatakan ka na, kaso lang, napabayaan, hindi nakikinig ng salita, hindi patuloy ng pahugas. Sino ang titira dapat? Sabi ng Jesus sa John 14:23, sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Sa ano daw? Tutuparin ang kanyang salita. Siya iibigin ng aking Ama. Iibigin tayo ng Ama kung tutuparin natin ang salita ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kami pasa sa Kanya. Sila daw ang Ama at si Jesus ay pasa sa Kanya, pasa sa atin. At siya'y gagawin naming tahanan. Tayo pala'y maging tahanan ng Diyos. Ngayon, si Christ at ang Ama at ikaw ay iisa. Kaya makikita na yung Diyos sa buhay mo. Yun yung tinatawag natin, sabi ni Brother Abraham, yun yung naroon ka na sa presensya ng Diyos. That is the day of baptism of the Holy Spirit. Sabi niya, at sa 14:20, sa araw na iyon, makilala ninyo ako'y nasa aking Ama, at ako'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Tingnan nyo ha, ating unawain itong 14:20. Sa araw na iyon, makilala ninyo ako'y nasa aking Ama. Sabi niya, makilala natin si Kristo daw, na darating panahon na si Kristo'y nasa kanyang Ama. Tandaan nyo ha, at ako'y nasa akin, at kayo'y nasa akin, tayo'y nasa Kanya, at ako'y nasa inyo. Unawain nyo yun, ibig sabihin ni Christ, no? Tandaan nyo, siya'y nasa Ama. Amen. At siya naman ay nasa atin. Tayo naman ay nasa Kanya. Sinabi ng verse na yan, ha? Ng Bible. Anong pagkaintindi natin yan? Anong pagkaunawa natin sa sinabi ni Christ? Tama yung sinasabi natin, binasa kanina sa nauna, sa 14:23, na ang Ama at si Christ, di ba sabi nila, ay iisa. Tama?
Nahalintulad ko nga ang Diyos kasi walang laman at buto, espiritu, parang enerhiya. Pero ang Diyos na parang enerhiya, kailangan natin ng Jesucristo. Siya ang persona ng Diyos. Kaya siya ang Diyos, si Kristo. At makita natin, si Christ ay nasa atin. Ibig sabihin, sino ang nananahan sa atin? Ang Diyos. Ngayon, paano natin, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa atin, tama? Ano sabi ng Bible? Kapag nandito ang Diyos sa atin, sino ang laban sa atin? Nakinig kayo, mga kapatid? So, ibig sabihin, doon natin matatagumpayan ang laban sa buhay. Sino ang laban sa atin kung kasama natin ang Diyos, sabi ng Bible? Tama ba? Sabi niya, dito ngayon mangyayari na nung unang pananampalataya mo sa justification, hindi ka hahanapan ng mga gawa. Tama? Amen. Sabi doon, naligtas ka hindi ayon sa iyong mga gawa. Pero pagdating sa baptism of the Holy Spirit, ito na yung sinasabi ng James 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay. Kailangan may mananahan. Hindi lamang sa paglilinis. May mananahan na espiritu. Sinong espiritu na yon? Ang ating Ama at si Kristo ay nasa iyo. Gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Tandaan nyo yan, mga kapatid, yung verse na yan. Ang katawan na walang espiritu ay patay. Yung espiritu kasi, yan yung buhay, tama? Pag inalis ng Diyos, mamamatay ang katawan. Aalis ang kaluluwa. So, sabi niya rito, gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ibig sabihin, yung unang pananampalataya sa justification, naligtas ka doon, hindi sa iyong mga gawa. Pero dito, hinahanap na yung gawa. Yung bunga. Bakit? Kasi nandyan na yung Holy Spirit na nanahan sa'yo. Sana makinig tayo. Wala ka na sa justification, amen? Nandito ka na sa baptism of Holy Spirit. Tapos ka nilinisan, sisidlan ka ng Holy Spirit. Sabi, anong bunga? Sa Galatia chapter 5, verse 20-25. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay o walang kautusan. At ipinangako sa krus ng na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga sasamang pita at mga kahalayan nito. Ibig sabihin, lahat ng kahalayan pinako na ng Diyos yan. So lahat na itong bunga na yan na binigyan na ng Holy Spirit, yan yung bunga na hinahanap ng James sa Santiago chapter 2 na 16 na sabi niya, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yan yung bunga. Yan yung fruit. Ibig sabihin, nagbubunga na tayo. Kaya sabi ni sa John 15:1-4, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga ng nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Tingnan nyo, ang ibig sabihin nitong mga sangang hindi nagbubunga, ito yung mga Israel na hindi nagbunga. Pero tayo dinugtong ng Diyos. Ito yung mga sanga nagbubunga. Ito yung mga hintil. Amen? Na ito yung mga nagbubunga, naglilinis upang lalong magbunga. Mas lalo kang lilinisin. Paano ka lilinisin? Sa salita ng Diyos. Pag ikay nasa Holy Spirit na nakikinig ka na lalo sa salita ng Diyos, ito pala yun sinasabi na salita ng Diyos. Ginagawa mo ngayon, makikita na sa buhay mo na ang salita ng Diyos. Ngayon yung bunga na yun. Anong pangtabas ng Diyos? Anong panglinis? Sa isang puno kasi, sa isang sanga, kailangan linisin mo para magsanga uli siya ng marami at doon bubunga ng marami. Tama? Ang tawag niyan ay trim. Tama ba yung term na yun? Trimming o trim? Ito trim ba? Sana makinig tayo. Sapagkat, ano iti-trim ng Diyos? Di ba gagamit ka ng ita? Ito sabi sa Hebrew chapter 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alin ang tabak na may dalawang talim
at bumabaon hanggang paghihiwalay ng kaluwa at espiritu ng mga kakasukasuan at ang utak at madaling kumilala ng pag-iisip ng mga haka ng puso. Ibig sabihin, lalo kang tatapyasin. Ano ba yung salita ng Diyos? Matalas, masakit, ano ng salita ng Diyos, napakatalas, nagsasabi ng katotohanan eh. At sabi niya, lalo kang ititrim, puputulin ng mga bagay na yon. At lalo kang lalago. Ngayon, at tanong, doon nahahanapan. Kaya nagkalito-luto sila. Kasi ipinaghalo nila ang justification sa baptism of Holy Spirit. Kasi tayo sa church, mayroon kasi sa church, sa loob ng church, na naghahanapan. Ito si sister hindi pa to eh. Nasa stage ba siya ng justification? Ikaw nasa baptism of Holy Spirit, huwag mong hanapin. Mararating rin niya yung baptism of Holy Spirit, yung narating mo. Tama? Hindi mo pwedeng hanapin na ikaw ay grade 6 na, hanapin mo ang grade 1. Ikaw ay college na, hanapin mo sa high school. Tama? Ibig sabihin, dumaan siya sa justification, sa pagdampot. Pangalawa, dadaan mo na siya sa paglilinis. Tama? At bago siya lalagyan ng Holy Spirit, doon ka na nga gagamitin. At ang sabi ni Brother Branham, pwede ka nang gagamitin. Bakit? Hindi ka na basta-basta matitinan. Kaya sa paglilinis, sanctification, hindi ka pa pwede gamitin. Nasa paglilinis ka pa eh. Pero kapag ikaw ay nalagyan na ng Diyos ng baptism ng Holy Spirit, ang sabi ni Brother Branham, at sabi ni Pablo, sabi ni Pablo, kumakanta ako, umaawit ako sa pamagitan ng Holy Spirit. Nangangaral ako sa pamagitan ng Holy Spirit. Tama ba? Naglilingkod ako sa pamagitan ng Holy Spirit. Sana nag-gets yung mga kapatid. Kaya ang paglilingkod, kaya dito, huwag kayo naman manatili sa justification. Ay di, ito lang yung, hindi kayo manatili dyan. Basta magpatuloy kayo. Paano kayo maging matured? Maging matured kayo kung kayo ay nagpapatuloy sa pakinig ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi nila na ang di ba sabi, hindi nahanapan ng gawa. O di ba? Sabi dito, mananampalataya ka lang, sabi sa justification, hindi naman tayo naliligtas sa ating mga gagawa. Yes, sa time ng justification ka. Kung naabutan ka na matay sa justification, ligtas ka nun. Kasi nandun ka sa stage ng justification, namatay ka. Ligtas ka nun, katulad nga yung napako sa cross. Pero kung ikay nasa sanctification na, namatay ka rin nasa kalagayan ka ng sanctification, wala kang baptism, ligtas ka rin doon. Hindi mo naabot yung baptism. Pero kung ikaw ay nasa baptism ka na, ang mahirap doon, walang patitirahin, nasa malinis ka na, pababalikin mo pa ang diablo, ay masahol pa. Dati, mahaba ang buhok mo, ang haba na ng palda mo, hindi ka na nagsushort, kasi pag nagsushort ka, titingnan ka ng mga lalaki dyan, tapos nagagalit ka sitsitan, sasabihin, ang babastos nyo, ikaw nagpapabastos sa sarili mo. Tama ba? Pwede naman manamit na tama. Di ba ang lalaki kaya, kasi ang uso ngayon yung maiksi ang short eh, yung kita na yung panganay na nasa panty, yung kita na yung itim-itim sa puwet. No? Ang lalaki kaya ang gagawa na magsuot ng ganyan. Naalala ko, sabi ko nga kay Sister Pedro, sige, ikaw magpantalon. Kung ayaw mo sumunod sa akin. Ako lalaki, dapat magpasakop pa sa akin. Sabi ng Bible, ang lalaki ang ulo ng tahanan. Di ba? Ikaw, ang babae magpasakop sa lalaki. O sige, ganito, magpalit tayo. Ako ngayon magpasakop sa'yo. Ako magpalda. Ikaw magpantalon. Tapos lalabas tayo. Ako mag-alaga sa mga bata.
Ikaw, pwede ka mangisda, ikaw mag-deliver. Sige, tingnan natin. Ako mag-ano dito. Gawain sa bahay. Palit. Di ba? Ngayon, kaya nga inilagay tayo ng Diyos sa pwesto eh. Tama ba? Kaya nga yung pananamit, i-identified natin yan na ikaw ay isang babae, magdamit ka ng pang-babae. Ang lalaki ay magdamit ng pang-lalaki. Kaya ang short kasi yan, nagsisimula kasi ang short yan noong hindi ako nagkakamali, 1936. Ang short kasi ang ginagamit lang yan sa mga sports noon, sa military. Sa sports nagsimula kasi yung short na yan. Talaga noon ang mga lalaki nagpantalo, ng mga babae nagpapalda talaga yan. Naalala ko pa nga lula ko noon, mayroon pa siyang dubli na ang underwear noon, hindi katulad ng underwear ngayon. Ang underwear noon parang short na. No? Ang underwear ng mga babae noon parang short. Ngayon, lubid na lang sa likod. Tapos, ginagamit na, di ba? Kabulukan. Nabutan ko pa yan ng lula ko. Yung lula ko noon, talagang magpapalda yun. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita nagpabakat-bakat yun. Ano, para i-display ang katawan sa mga, lalo na pag may mga asawa na, i-display mo sa public. Tama ba yun? Dapat manamit ng bagay, manamit ng tama. Kaya dito natin matatagumpayan ang mga bagay sa sanlibutan. Kapag ang Diyos ay nasa atin na. Sabi ng Bible, sino ang laban kung ang Diyos ay nasa atin? Mga pagsubok, alalahanin, nasa atin lahat. Matatagumpayan mo yan. Bakit nandyan ang Diyos sa'yo? Ang problema lang, walang tiwala. Subukan nyo magtiwala minsan sa Panginoon. Maranasan nyo ay, no? Pero kung hindi ka pinabayaan mo ang Panginoon at nagmamalaki ka sa sarili mo, tandaan mo yan. Hindi mo makakamit ang blessing. Mararamdaman mo ang bigat ng buhay. Kahit sabihin mo na may inaasahan ka, ganito ka, ganyan ka, wala, bigo ka, maniwala kayo. Pero kung yung mga taong walang inaasahan lang ang Panginoon, gagawa ang Diyos ng pagkakataon na mayroon darating sa iyo. No? At hindi rin tayo tinuturuan ng Panginoon na maging tamad. Sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad, sabi ni Pablo. Ang mga ibon hindi nagtanim, hindi naghasik, tama? Hindi man sila nagtanim, hindi sila naghasik. Hindi sila wala silang inimbak, wala silang inipon. Pero ang sabi ng Bible, ang ibon lumilipad para maghanap. No? Pero kailangan sa tulong ng ating Panginoon, may nature tayo. Amen? At tayo magsiyo po mga kapatid. Bago natin tawagan ng MC sa last na paawit. At bago tayo magkamayan ang magpaawit siya. Amen? Lord, yan, maraming salamat. Ikaw po, Diyos, ang nakakaalam. Ikaw po, ang Diyos, ang nangunguna. Lord, kung paano mo kami ay ipinaprasis ng aming kaligtasan. Alam namin, Lord God, na ang reward na yon ng pagtatagumpay sa buhay ay kasama kaming iupo mo kung saan ka nakaupo, Lord. Ama, maraming po salamat. Ikaw po ang maghayag ng bawat isipan. Ikaw po ang maghayag sa amin ng bawat puso na rito. Palawakin mo sa kanilang kaisipan ang pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Ama, maraming po salamat. Sa tayo pa ng Kristo Jesus. Amen. At binabalik ko na sa ating MC para magpaawit ng last paawit, para magkamaya.